Hindi ito katulad ni Narsal at ng mga taong namamatay na pinamamana, gustong ipamana yung mga bagay-bagay dito sa mundo, yung kanyang kayamanan, yung kanilang lupain. Si Jesus ang gustong ipamana at ibigay niya ay ang relasyon niya sa kanyang Ama, ang pag-ibig ng Ama sa kanyang mga iiwanan at ang kanyang pagmamahal na ibinibigay niya sa bawat isa. Yun ang isa sa napakasarap na bagay na kanyang gustong ibigay sa bawat mananampalataya. Ngayon, kung titingnan po natin, ano ba yung kahalagahan nitong kanyang tagubilin? Sa tagubilin po natin, minsan sinasabi nga natin, meron tayong bagay na legacy. Meron tayong ginawa na mga bagay-bagay na iniwan, na maiiwanan at mananatili dapat sa bawat isa sa atin. Sa bawat iiwanan na tao. Ang simbahan natin ay may tinatawag na misyon. At ang misyon ng simbahan, unang-una, ay ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad sa pagpapatuloy. Sapagkat sa kanyang pag-alis, kung wala hindi niya ito ibibigay, yung misyon na yon, sino magpapatuloy? Ngunit bago niya ibigay ang misyon na ito, tiniyak ni Jesus may katiyakan sa kanyang tagasunod at mananampalataya na sila ay bibigyan ng laan para sa Ama. May laan para sa Ama. Manamakamit ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo dito sa simbahan, katulad nito pong ginagawa natin dito sa Patnubay, patuloy tayo sa pagnimisyon na kung paano ginawa ni Jesus na makamit ang pagpapatawad at malaman ng sambayanang tagapakinig ang tunay na pakay ng ating Panginoon nang siya'y pumunta rito sa daigdig. Dalhin ang pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan at makamit ang kaligtasan na siyang misyon ng ating Panginoon. Tayo ngayon na mga narito na gumaganap, lalong-lalo na po sa atin sa Patnubay, ito ang tanging misyon at layunin natin. Ang maihanda rin ang ating pong mga tagapakinig sa pagdating ng panahon na pag-uulat sa Diyos, sa huling paghuhukom, may masasabi rin sila at may nalalaman sila tungkol sa Diyos. Bakit? Ano po ba ang kalikasan ng simbahan at kalikasan iniwan ng ating Panginoon? Unang-una, yung simbahan natin ay banal. Banal, holy. Kaya pag sinabi po natin Santa Iglesia, banal na simbahan. Kung banal, kung magkaminsan marami ang naliligaw sa banal na salita, sapagkat ito po ay may mga kabuuan. Dito, nagkakaroon ng makatarungan. Mayroong pag-ibig. Kaya banal may pagsasakripisyo at may paggaganap ng apostolado sa kanyang kapwa. Kaya banal. Ang akala nung iba, yung pag sinabing banal ang kalikasan ng simbahan, ito yung mga nagro-rosaryo, ito yung nagsisimba araw-araw. Hindi lamang po yun. Ang kahalagahan nito, kung paano ka rin ibinibigay mo yung pagmamahal mo sa iyong kapwa. Pangalawa, sabi nga po natin, simbahan. Sa simbahan, sabi nga ng ating Panginoon sa ating binasa, dito nabubuo, dito nagkakaisa, dito pinagsasaluhan ang lahat ng bagay na iniwan ng ating Panginoon. Pangatlo, ito ay universal, pangkalahatan, na binupo para mabuo ang kabuuan ng sangkatauhan. Dito binubuo. Kaya lamang po mga minamahal kong mga tagapakinig, nasa ating mga kamay kung paano natin bubuhayin ang mga iniwan ng ating Panginoon na alaala. Ang iniwan ng ating Panginoon na napakahalaga sa bawat isa upang maibalik ang relasyon natin sa ating Amang Diyos. Upang muling magpatuloy ang kanyang misyon. Upang muling maramdaman ang pagmamahal at pag-ibig na ibinibigay ng Diyos
sa bawat isa sa atin. Ang kaganapan na ito ay magmumula sa atin sapagkat napakahalaga kung ating maranasan sa bawat isa ang tagubili ng ating Panginoon, ang kanyang panalangin sa bawat isa sa atin na magbibigay ng lakas upang tayo po ay manatili sa kanyang pananampalataya. Manatili tayo sa ating simbahan. Ito'y napakahalaga, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat doon natin makakamit ang tunay na buhay na walang hanggan. Amen. Yan o, paliwanag. Siguro nakuha ninyo kung ano ang gustong nilulundo ni Kuya Ben dito sa binasa kong ito na nanalangin si Jesus para sa kanyang mga alagad. Kuya Ben, dito napansin ho natin napakarami hong beses na sinabi rito na binanggit ho rito yung sanlibutan. Ang sanlibutan ho, napakaraming beses binanggit. Pagkatapos ho, yung pakikipag-isa. Ngayon, atin hong bibigyan ng din dito kung ano ho ang nais na ipakahulugan ng Diyos dito. Bakit yung pakikipag-isa ay mahalaga na maipunla sa pagkatao ng bawat mananampalataya. Dito na mananampalataya ngayon, naririto sa sanlibutan. Pwede ba magbigay ka ng grace? Sa pinasa kong ito na may kaugnayan sa pakikipag-isa sa ating Panginoon. Palagay ko po, no, kahit saan naman pong samahan, mahalaga po na magkaroon ng pagkakaisa. So, katulad po sa relihiyon na in-establish po ng ating Panginoon, which is the Catholic, which means universal, ayan, ang ating pong Panginoon, nagtatagpo siya ng universal po na pananampalataya, nang sa gayon, ay hindi po magkaroon ng pagkakaligaw-ligaw o pagkakawatak-watak ang kanyang ang mga taong gusto niya na maging tagasunod. Ayan po. So, narinig ko nga po kanina, meron pong isang katagang paulit-ulit na binanggit. Ano nga po ba yun, Tito Min? Yung pakikipag-isa. Ayan. Pakikipag-isa. Ayan. Talaga pong binibigyang diin po ng ating Panginoon na siya po mismo, siya po ang nagdadalangin na tayong lahat na kanyang mga nilikha niya ay magkaroon nga po ng pagkakaisa. Amen. At ang pagkakaisa na sinasabi niya, yun po ay ang una at higit sa lahat ang pananampalataya sa kanya. Amen. Salamat sa iyo, Grace. Father like son, father like daughter. Di ba, Kuya Bert? Okay. Marami yung makikita natin dito dun sa salitang pakikipag-isa. Ang Panginoong Hesus dumating dito sa mundo, Kuya Bert, ang mundo'y itong tinatawag na sanlibutan masyado ng polluted, kung baga sa salitang yan polluted na yung relasyon ng tao sa Panginoon. Kaya nga dumating yung ating Panginoon, pinanganak upang siya ang humango dito sa magkaroon ng pakikipag-isa ang tao sa ating sa Diyos Ama. Ngayon, ano po ang nakikita nyo rito upang sa ganun ay maipunla sa isipan ng mananampalataya ang matibay na pakikipag-isa through Jesus Christ? Alam mo, Kuya Men, katulad ng sabi mo nga, maraming beses na sinabi ng Panginoon yung pakikipag-isa. To be exact, sabi mo nga, 17, no? Tingnan natin mabuti dito sa talata 10. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. Alam mo, kung titingnan mo ito, Kuya Men, dito natin makikita, no, na ang Panginoong Jesus at ang Ama ay talagang iisa. Dahil ang pagkaama ng Panginoong Diyos Ama ay nandoon din sa Panginoong Jesus. Ang lahat ng akin ay iyo. At ang lahat ng iyo ay akin. So, ibig sabihin talagang iisa. Pero
Sabi pa niya, sa talata 11 ay ito, pakinggan po nating mabuti. At ngayon, ako'y papunta na sa